Nasa kwarto niya pa rin siya. Kapag sinabihan siya ni Darwin na umalis ng apartment, dahil lilipat na siya, sinasadya niyang magsunog ng apoy sa kwarto. Noong na may takot masunog si Darwin. Sinusubukan niyang pigilan siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga paa. Pero ako siya, ay masyadong lasing, upang maunawaan ang pagkabalisa ng kanyang anak na babae. Ang buong eksena ay nakuna ng isang hidden camera. Sa kwarto, na may hawak na ebidensya. Dinala ni Don ang kanyang ina sa isang psychiatric hospital. Pagkatapos suriin ang kanyang kalusugan sa isip, na-diagnose siya ng mga doktor na may sakit sa pag-iisip. At ipasok siya sa psychiatric ward. Niyakap ni Donna ng kanyang ina sa huling pagkakataon. Pagsasabi sa kanya na ito lang ang kaya niyang gawin. Para sa isang taong kasing lupit niya. Samantala si Yeonjian ay humihingi ng tulong kay Officer Shin. Who reveals na hindi niya inilibing ang bangkay ni Maya Noah. Ngunit sa halip, nakaimbak sa freezer ng isang abandonadong punerarya. Palaisipan ng paghahayag na ito ang batang Jin. Dahil naniniwala siyang inilibing na ang bangkay. Ang araw Maya, walang namatay. Yanjing tapos multo para makilala si Jaejon. Humihingi ng tulong sa kanya. Since siya ang biological father ng anak nila, East Seoul gayunpaman, nag-aalangan siyang mag-alok ng tulong. Alam na siya ay naging isang mamamatay tao. At ayaw nang makasama siya. Mamaya niyaya ni Jaejon si Duyan sa bahay niya. At ibinahagi sa kanya ang recording mula sa aking anos phone. He tells Duyang na ang batang Jin ay isang mamamatay tao. At nagmumungkahi na dapat niyang hiwalayan siya at grand in custody ng kanyang kaluluwa. Gawin ng batang tugon ng matatag. Sinasabi na, dapat niyang ihinto ang pagsasanay. Tungkol sa pagkakaroon ng kustodiya ng kanyang kaluluwa. Pag-uwi ng batang si Jin. At nakita ang kanyang mamahaling purse cabinet. Naaalala niya yon. Nawala niya ang isang piraso ng kanyang pataka sa punerarya. Nang ihampas niya ito sa freezer. Sa takot na baka magamit ito bilang ebidensya laban sa kanya. Nagmamadali siyang bumalik sa punerarya. Upang mahanap ang nawawalang piraso. Doon, she is caught by Yeojong kapag tinanong niya kung bakit siya nandoon. Inihayag ni Yeojong na siya ang may-ari ng ari-arian. Sorpresa, nagmamadaling lumabas ang batang Jin. Pinigilan siya ni John. At ibinalik ang nawawalang piraso ng kanyang pataka. Sinasabi na mayroon silang mas malakas na ebidensya ng kanyang mga krimen. At hindi kailangan ng mga walang kwentang bagay. Samantala, kasunod ng plano ng balita sa madaling araw. Araw-araw siyang nagpapadala ng mga mensahe. Sinasabing alam niyang mamamatay tao ang kanyang anak, na pumatay ng 2 tao. Nagdudulot ito ng takot sa kanya. Nagudyok sa kanya na magpas siya na patayin siya. Pumunta siya sa templo, at nagbibigay ng 1 bilyon sa buwan. Humihingi ng tulong at pinatay ang asawa ni Hayanom. Pagkatapos ay hinikayat niya si Officer Shin, na ayaw tumulong sa kanyang maling gawain. Upang samahan siya sa kotse sa isang maulan na gabi. At ubili siyang pumayag. Ang monghe ay tumatawag ng mga high names. Asawang alkoholiko, and Lorism na tumayo sa gitna ng kalsada. Sinasabing makakahanap siya ng mahahalagang ebidensya doon, na maaaring magpayaman sa kanya. Samantala Hong Young-a, sinadya niyang pabilisin ang sasakyan sa ulan. At hinampes siya. Agad siyang pinatay sa himpilan ng pulisya. Sinusubukan niyang ipakita ang kanyang sarili bilang inosente. Iniuugnay ang insidente sa maulan na kondisyon. Mamaya daw ng sorpresa ang buwan. Sa pamamagitan ng pagsisiwalat niyan, she knows kung paano nila pinatay ang asawa ni Hainame. Pananakot niya sa kanya. Sinasabi na, kung gusto niyang protektahan ang sarili mula sa pulis, dapat siyang makipagtulungan sa kanya. Samantala, pumunta si Officer Shin sa locker niya para kumuha ng pera. Para makatakas siya sa ibang bansa. Ang kanyang lalaki ay humihingi ng pera sa kanya. Sinampal niya sila at bumalik. Sinasabing hindi sila nakakatulong. Habang ginagawa ng buwan ang kanyang karaniwang mga ritual, bigla niyang nakita ang multo ni Sohee. At sinabi na ang kanyang kaluluwa ay bumalik upang maghayganti. Takot na takot si Yanji nang makita niyang umaarte ang monghe. As if sinasakal siya ng Sohee, spirit. Ang mga monghe. Ito ay dumating sa kamatayan sa panahon ng ritual at Yanjin. Kinilabutan. Tumakas. Mamaya nakipagkita si Yanjin kay Hainame.
At nag-aalok sa kanya ng maraming pera hanggat gusto niya. Para sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hinihimok siyang manahimik. Ito ay nagpapagalit sa high name. Na sumampal sa batang si Jean. At sinasabi sa kanya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Ipinahayag niya na mas mabuti kung hindi na sila muling mag-uusap. Sa mga kabataang saksi sa paghaharap na ito. Binibigyan niya ng panghuling alternatibo ang batang Jean. Na kung umamin siya sa isang maling gawain. He will forgive her at pwede silang magkatuluyan kung hindi. Itutuloy niya ang hiwalayan. Tumanggi siyang kilalanin ang kanyang mga pagkakamali. And asserts na natapos ang relasyon nung araw na siya. McDonald. Bilang tugon gawin. Tumawag si Young sa kanyang abogado para ihanda ang divorce papers. Ang balita ng Do, Young at Young Jin paghihiwalay. Mabilis na kumakalat sa buong bansa. With many speculating na, ang paghihiwalay ay nauugnay sa iskandalo ng pambubuli ni Young Jin. Sinusubukan niyang panatilihin ang isang pekeng ngiti. At normal ang lahat sa kabila ng kaguluhan. Nagbibigay siya ng media talk, kung saan siya ay nagpapanggap na biktima ni Kristo, upang makakuha ng simpatiya. She trying to reassure her, na, mareresolba ang alitan nila ng papa niya, at magiging okay din ang lahat. Gayunpaman, nagulat siya ni Isol, sa pamamagitan ng pagsisiwalat na narinig niya ang lahat, at ngayon galit sa kanya. Sinabi niya na ang mga nananakot ay nararapat na parusahan. Dinudurog ang puso ng batang si Jean. Sa susunod na araw, The Young visits East Seoul sa kanyang paaralan, kung saan siya ay kitang-kitang nababalisa. Niyakap siya nito, at nagsimula siyang umiyak sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Samantala, May I Know Is Bangkay ay natagpuan ng pulis, at bumalik sa kanyang mga kamag-anak para sa libing. At ang libing, ipinapakita ni Hyung ang footage ni Lisa na nagdodroga. Sinasabing ang mga ti ay parehong sexual na palakol. Gumanap sa aking hindi kilala, habang siya ay lasing 18 taon na ang nakalilipas. Galit ito kay Lisa Ra. Sino noon? Kumukuha ng matalim na lapis. At sinaksak ito sa lalamunan ni Hydrol. Nakialam ang mga pulis. Inaresto si Lisa Ra dahil sa tangkang pagpatay. At pagpapadala ng Hydrol sa ospital.